Mahabang mahabang mahaba. Kwento ni Genaro R. Gojo Cruz at ginuhit naman ni Gani Bautista Madueño mula sa Adarna House Publishing. Mahabang mahabang mahaba ang pangalan ko. Katpuno, Ping, Emilio, Juanito, Santiago, R. Lacanilao. Ay, kapag isinusulat ko na ito, talagang napapagod ako. Para akong tumatakbo sa paikot na daang bigla na lang mapuputol at liliko. Kaya siguro tuwing natatapos ako, nahihilo ako na parang nabangga ang ulo ko sa pader. Ay, lagi tuloy akong naiiwan sa classroom kapag recess. Sabi kasi ni teacher, di raw pwede mag-recess kapag di pa tapos isulat ang buong pangalan. Kaya kapag tapos na akong isulat ang buong pangalan ko, tapos na rin kumain ang mga kaklase ko. Naglalaro na sila. Ako, kumakain pa rin. Kahit pag-uwian, huli akong lumalabas sa classroom. Buti na lang, sinasamahan ako ni teacher. Bakit nga ba kay haba-haba ng pangalan ko? Kulang na kulang ang haba ng isang linya ng papel para may sulat ang buong pangalan ko. Kahit nga umabot pa ako sa likod ng papel ko, hindi pa rin kasya. Minsan, sinubukan kong gawing maliit na maliit ang sulat ko para lang magkasya. Kaso, napagalitan naman ako ni teacher. Hindi na raw kasi niya mabasa. Di sana ako parang umaakit sa mataas na flagpole sa aming paaralan. Di sana sumasakit at pinagpapawisan ang aking kamay. At di sana parang inilubog sa tubig ang aking papel. Sana may lapis na nagsusulat mag-isa. Yung ibubulong ko na lang sa kanya yung aking pangalan. Tapos, isusulat na siya ng magic lapis! Para sa ganun, di na sumasakit at pinagpapawisan ang aking mga kamay. At para hindi na parang inilubog sa tubig ang aking papel. Teacher, pwede po bang yung isang pangalan ko na lang yung isulat ko? Tanong ko kay teacher. Aba, Katpuno, Ping, Emilio, Juanito, Santiago, R. Lacanilao ang tunay mong pangalan, kaya ito ang dapat mong isulat. Ang EJ ay palayaw mo lamang, sagot ni teacher. Ay, sana talaga may lapis na nagsusulat mag-isa. Isang araw, may bagong laruang dala si James. Wow! Pulang kotse! Naku, ang ganda-ganda talaga ng kotse niya. Bagong-bago. Sabi niya, regalo daw yun sa kanya ng kanyang tatay. Oh, AJ! Laro tayo ng kotse ko mamayang recess, ha? Yaya sa akin ni James. Oo ba? Sabi ko naman. Habang binibilis akong sagutin, yung pinapagawa sa amin sa math. Eksaktong nagring ang bell pang recess nang ipasa ko ang papel ko. Yes! Maglalaro na kami ni James ng kotse. EJ, bakit palayo mo lang isinulat mo rito sa papel mo?
Sabi sa akin ni teacher nung makita niya yung papel ko. Kailangan isulat mo ang buong pangalan mo. Hay, para akong tumatakbo sa paikot na daang bigla na lang mapuputol at liliko. Kinuha ko ang papel ko at sinimulan ang mahaba kong pangalan. Nasa Emilio pa lang ako, ay naririnig ko na ang tawanan ni na James at iba kong mga kaklase. Pinaglalaroan na nila yung bago niyang kotse. Ako nagsusulat pa din. Pagdating ko sa bahay, ipasusulat na naman ni nanay ang pangalan ko. Di ko tuloy malasahang mabuti ang kanyang inihandang merienda at hindi ko rin mapanood yung paborito kong cartoon. O sige nga, EJ. Isulat mo nga ang iyong buong pangalan nang walang kopyahan. Titingnan ni Mommy kung kabisado mo na. Ayos sa akin ni nanay. Pero aalalayan ni nanay ang aking kamay. Buti pa si ate. Nagsusuklay na lang siya ng buhok ng manika niya. Hayaan mo, EJ. Matututuhan mo ring isulat ng maayos at mabilis ang iyong pangalan. Basta, lagi ka lang magsasanay. Sabi sa akin ni nanay. Nay, bakit pa kasi ang haba-haba ng pangalan ko? Lagi na lang tuloy ako nahuhuli pag magre-recess kami. Tsaka, lagi rin akong huli kapag uwian. Buti pa yung pangalan ni na Jason, Paul, Christian, Michael, Joanne, Gladys, Bianca at Lara, isa lang. Kaya madaling tandaan at lalong madaling isulat. Yung iba naman po, pangalan ng mga sikat na artista, si Sharon, si Robin, si Angel at Judy Ann. Kung EJ na lang sana ang pangalan ko, Nay, mas maikli pa sa kanilang lahat. At kahit nakapikit pa ako, kaya-kaya ko yun isulat. Wala akong preno sa pagsasalita kay nanay kasi talagang pagod na ako sa pangalan kong sobrang haba. Aba anak, alam mo bang espesyal ang pangalan mo? Alam mo bang matagal namin pinag-isipan at pinagtalunan ng iyong tatay ang pangalan mo? Sabi ni nanay. Espesyal? Paano po naging espesyal ang pangalan ko? Tanong ko kay nanay. Ang Emilio ay galing sa pangalan namin ni tatay mo. Emma ang pangalan ko at Julio naman ang iyong tatay. Kaya naging Emilio ang pangalan mo. Di ba maganda? Ang sagot sa akin ni nanay. Saan naman po galing yung Juanito? Ang tanong ko ulit kay nanay. Aba, galing naman sa lolo mo ang Juanito. Alam mo bang paboritong anak ng iyong lolo Juan ang tatay mo? Kaya noong bata pa ang tatay mo, Juanito ang tawag sa kanya. Ang ibig sabihin nun, maliit o batang Juan. Sabi ni nanay. Nanay, bakit po may Santiago sa aking pangalan? Anak, galing naman ang Santiago sa aking tatay. Alam mo bang mahusay na kapitan ng aking tatay? Kaya nga ipinangalan sa kanya ang ating kalye. Kaya nakatira tayo ngayon sa kalye Kapitan Tiago. At syempre, ang R naman ay galing sa Ruiz. Huwag mong kakalimutang isulat ito ha, kasi ito ang apelyido ko noong dalaga pa ako. Sunod na sinabi ni nanay. Napakunot tuloy ang aking noo. Nay, saan naman po galing yung gatpuno at ping?
Napatawa si nanay. Alam mo ba anak, ipinaglihi kita sa halo-halo. Pero tatlo lang ang gustong gusto kong sahog nung ipinaglilihi kita. Talaga po, Nay? Oo, gustong gusto ko ang halo-halong maraming gatas. Masarap na makapuno, malutong na pinipig at minatamis na saging. Oh, nahulaan mo na ba kung saan galing ang gat puno at ping sa iyong pangalan? Galing sa gatas at makapuno ang gat puno at ang ping naman ay galing sa pinipig at saging. Oh, di ba't masarap pakinggan? Pero alam mo ba anak, noong unang panahon, kapag tinawag na gat ang isang tao, ang ibig sabihin nito ay isa siyang bayani. Talaga, Nay? Wow! Ang galing naman nun! Ang galing! Di lamang pala pangalan ni nanay at tatay at ng aking dalawang lolo ang nasa aking mahabang pangalan, kundi pati ang matamis sa pagmamahalan ni nanay at tatay. Natutuwa ako dahil may mahaba palang kwento sa likod ng aking mahabang pangalan. Ikaw, alam mo na rin ba ang kwento ng iyong pangalan? Naku, sigurado kung may magandang kwento yan. Alamin mo na ngayon kung ano nga bang ibig sabihin ng iyong maganda at espesyal na pangalan. Dito na nagtatapos ang ating kwento.